Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang new lingkod, ka-Johnny ng Johnny Tour TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos about ola lending apps or online lending apps, review, update at mga usapang utang, usapang online lending tayo dito mga ka-Johnny. So mag-update lang po ako sa inyo doon sa mga ola. Ito kasi minakita ko itong post na to kailan lang, pero yung post niya i-share doon sa Ola Harassment Victims page o group. So credit sa kay Sir Rods Bano doon sa pinagmulan nitong share niya for everyone's awareness to. Excuse me. Disclaimer, di po tayo naninira dito ng mga online lending apps ha. Nililinaw lang po namin natin na kung ano yung mga maaaring gawin ng mga lendo kung saan ay maaari magkaroon nga ng masamang o negatibong mangyayari sa inyo once na hindi kayo makapagbayad o kahit hindi kayo naglo-loan na nararanasan ko ngayon about doon sa isang ola na ngayon talagang hinaharas ako, pero hindi ko muna ipapakita yung mga ano niya ngayon kasi medyo meron akong binabalak at meron kami binabalak this month or baka by February, baka bumalik kami sa PNP, then unahin ko tong ola na ito na kung saan hinihingan ko ng statement of accounts pero wala naman siya maipakita at pinipilit talaga niya na may utang ako sa kanila. So isa-isahin natin yung sinabi nito ni Sir Rods Bano, for everyone's awareness to those victims of Peramu. O yun nga yung mga harasakin ngayon, wala naman ako loan. Peramu, Morgold, Moka, Peso Buffets na pera, Madalon, Peso Pautang o Peso 3, Peso Here, okay, Peso One Hand, Madali Loan, Pondo Peso Loan, Happy Pera Loan, Loan, Manicat, Pinoy Peso, Online Loan Pilipinas, Pashkas, Pautang Peso, Peso Loan, Handy Loan, Peso Q, Cashwheel and many more online lending applications. Ito sabi niya, share niya, ang online lending applications na ito ay paiba ng mga pangalan dahil illegal sila. Isang Chinese na nagmamayari nito. Pero which is true naman na sinabi nga doon sa PNP nung nagpunta kami nung last year ng June 22 na talaga ang mga may-ari nito ay wala naman talaga dito sa Pilipinas kundi nasa ibang bansa. Most of them are really scam apps. Kahit wala kang loan sa kanila, gagawin kanila ng loan. Pwede nilang i-hack ang contacts mo pagka-install pa lang ng applications. Tapos gagawa ng clone accounts at i-claim na nag-loan ka sa kanila. Their victims should immediately report them to SEC, NBI, and PNP Anti-Cybercrime Group because they are loan sharks. Yun naman talaga yun Yun nga ang kahalagahan ng pagre-report o pagpapile ng complaint, ng formal complaint sa mga ahensya ng gobyerno. Kasi once na hindi ka rin nagrereklamo, kasi ang isipin ng mga yan, baliwala. Kahit harasin ka ng harasin, gawan ka ng kwento, i-post ka, scammer ka, o gawan ka ng kwento na kung ano-ano hindi maganda sa pagkatao mo dahil nga cyber libel yun. Doon ka nila titirahin ng mga agent na yan para lang magbayad ka kahit may utang ka na overdue o kahit wala kang utang, which is yun nga, sasabi siya, ngayon naranasan ko yung walang loan pero may naniningil na haras pa. So yun, ito naman, sinabi niya dito, they are illegal, halata naman dahil hindi sila registered sa Securities Exchange Commissions o kahit na registered pa sila, which is true. Kahit registered po sila, illegal naman yung kanilang operasyon na sobrang taas ng binibigay nilang interest. Wala silang company address. Actually, meron silang company address pero hindi nila dinideclare. Yun lang, lilinawin lang natin ng konti. Meron silang mga company address doon sa mga Play Store. Kaya, ang ginagawa lamang nila ay parang binibigay nila ibang address. So yun, at sobrang harassment ang ginagawa nila sa kanilang mga biktima. Inuulit niya, again, they are hackers, so be careful. Kahit wala kang loan, kayang-kaya nilang gawan ka ng loan. Pag-install mo pa lang sa app, ay nahack na nila lahat ng contacts mo, maging ang mga text messages mo, which is a clear violation of Data Privacy Act of 2012, which is another true. At wala namang bahid kasi nungalingan yun, dahil talagang once na in-access nila yung phone mo at sabi mong, ina-allow permission mo, yun nga sinasabi niya nung, excuse me, nung kausap namin sa anti-cybercrime na chief nung time na yon, si kalimutan ko parang, pero parang Gongona yata, si Chief Gongona yung nag-explain na once na install mo at kinallow permissions mo nga yung apps na yan, nakukuha na nila lahat nung kailangan nilang makuha sa iyo na importanteng impormasyon. They harass your contacts para lang magbayad ka kahit hindi ka naman nag-loan, which violates the Civil Code of the Philippines. Lahat ng nasa contacts nyo ay itetext at tatawagan nila.
sabihin nyo lang na scam ito dahil scam naman talaga sila. Hindi sila titigil kung nakikita nila na takot dahil target talaga nila yung mga hindi marunong magreklamo at hindi gaano inform. Totoo naman, pag hindi ka masyadong educated dito sa ganitong klase ng mga online scam, medyo matataranta ka kasi may mga batas-batas silang nilalabas. Pero kung pag-aaralan mo yung mga batas na pinapasa nila sa iyo, na kunwari may sinasabi siyang meron kang breach of contract, kung hindi mo naman ito naiintindihan dahil akala mo meron pang Republic Act, ganyan, matataranta ka, medyo kakabahan ka talaga. Pero kung ikaw ay nagsisiyasat, nagre-research about this law, mga batas na alinsunod sa mga batas mo bilang rights ng isang nangutang, doon laban sa mga nagpapautang, mag-iisip ka dapat na tama ba yung ginagawa nila, kung tama ba yung mga batas na ibinibigay nila sa iyo, yung sinasabi nila sa iyo, kung tama ba yung pag hindi ka nakapagbayad ng utang, stop agad. Hindi. Lang po tayo, mag-aral-aral din po tayo ng mga basic about sa law. Yun mga kadyani, no? Yun nga, ito nga sabi nga niya, they harass your contacts para lang magbayad ka kahit hindi ka naman nag-loan, which violates the Civil Code of the Philippines. Lahat ng nasa contact nyo ay text at tatawagan nila. Sabihin nyo lang na scam yun dahil naman talaga hindi sila titigil. Kung nakikita na takot ang mga tao, target talaga nila yung mga hindi marunong magreklamo, hindi ganong inform. Na ulit ko tuloy, huwag nung buhayin na loan sharks, ikalat nyo na scam sila at dapat iwasan para wala na mabiktima, which is true again. Mas mabuting iwasan sila kaysa lumapit o manghiram. Pero yun nga, gumagawa sila ng paraan para magkaroon tayo ng problema, which is gagawin ka ng loan kahit wala ka naman talagang niloloan sa kanila. Dahil nakahiram ka na sa ibang mga ola, pwede nang ipasa yan, pagpapasapasahan yung mga information na nakuha sa atin, at yan, gagawin ka ng problema. Pero sabi ko sa inyo, ako inaral ko kung paano ko sila sasagutin ng formal at hindi ko sila pinoprovoke na magalit sa akin dahil legal naman yung mga sinasabi ko. Hinihingan ko nga ng statement of accounts at hanggang ngayon hindi ko nire-replyan about doon. Laging mura at mga harassment ang binabanggit sa akin. Pero hindi niya maipakita yung statement of accounts sa kailangan ko para bayaran ko siya kung totoong may utang ako sa hola na nangaharas sa akin ngayon. So yan mga kadyani, ayan po muna i-update ko sa inyo. Baka may update ako sa mga susunod na araw. Baka magkaroon tayo ng katulad ginawa namin last year. Pero pag-uusapan pa namin yun. Kasi ako talagang sure na ako baka this month or by February mag-update ako doon. So yun, ito ang yung lingkod ka, Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang hola.